Oh, I still remember very, very clearly. People saw us or see us, no? Na may hawak kami mga Biblia. O kami ay nagpupunta sa mga bahay-bahay. Tapos nagbibigay ng mga tracts, di ba? How to be saved and all that. O may iba diyan, makita pa lang na may halap kaming Bible nagtatago na yung iba. Alam niyo po ba, meron pong nakipag-usap sa akin personally. 5 o'clock sa bahay niyo. Dumating yung time ng magpa 5 o'clock na, nagtatago na sa amin. Then yung bata na kasama namin, yun po yung kausap niyo, nakita ko kuya yung kausap mo. Sabi ko, hayaan mo na. Hindi pa ready ang puso nila to accept Jesus. Yeah, and kung iisipin mo, ito ay mga taong 2007, 2008. Bata pa ako noon, bata pa kami. At syempre, hindi pa naman uso itong mga gadgets that we have right now. So you really have to pull your Bible out sa bookshelves ninyo at dalhin, no? Ang dala ko pa naman dati yung pagkalaki-laking Poyman na Bible. Ang laki-laki nun. Kaya yung King James na malaking Bible, dinadala ko rin po. Kasi nakaipit po rin yung mga lessons. O para hindi ako batang Kristiyano pa tayo during that time. So medyo kailangan may pukpok tayo. Di ba? May kasama rin kaming nagbababli. Marami kami. Tinataguan kami. So kami, yung generation na yan, so medyo we had a lot of hard times inviting people to join us para magkaroon ng Bible study. Pero yung mga panahon ngayon, kayo mga bagong Kristiyano ngayon, very easy po sa atin ngayon ang mag-conduct ng Bible studies. Di ba? Hindi na po tayo halatado ngayon Ako o kami, halimbawa 2008, halimbawa 5 version ng Bible, dadalhin namin. O di magdadala kami ng 5 Bible na mga balaki makakapal. Di ba? Halimbawa, kailangan magdala ng 7 version para may tinatawag tayong comparison ba? I-compare natin yung mga version sa bawat isa, di ba? E di magdadala tayo ng 7 pieces ng Bible na pagkababalkit, pagkalalaki-laki. Pero itong panahon natin ngayon, makinig pong mabuti, maski ilang versions pa ang dalihin natin, may mga videos pa nakasama yan, accompany. Nasa mga bulsa na lang natin, nasa mga cellphones na po natin. Mga Bibles natin, ang gaganda po ng mga apps. Ang pinakamagandang Bible app po ngayon yung YouVersion na Bible. Yan ang gusto ko pong sabihin sa inyo. So, meron po ako niyan. Masakit ng dila ako, parang may singaw yata siya. So, kaya ganito ako magsalita. Na-notice niyo po ba? Yun po ang gusto ko pong sabihin. So, napaka-easy na po ngayon. Pina-easy na ng Panginoon sa atin to share the good news. Kaya wala na po tayong excuse ngayon. Di ba? Kasi nagtatago sila. No! Hindi nila kailangan magtago. Hindi nila halatado na may dala kang Biblia. In fact, yung Bible nasa bulsa mo laang. Paano yan? Nasa bulsa mo lang yung Biblia. Nasa bulsa lang natin ang Bible. Hindi po halatado. No? Nasa mga cellphones natin, yung iba sa tablets. Kaya, mas easy pong mag-share ngayon. Kaya, naniniwala ko itong panahon natin, mas marami tayong pwedeng madala sa Panginoon. Kaya yung mga bagong Kristiyano na naging Kristiyano ngayon, kay papalad po ninyo na, di ba, hindi naranasan yung mga naranasan namin from the past decades. 2 decades ago ka na lang po natin. 2008, 2007, dadalhin mo talaga. May bag pa kami mga dala-dala that time. Pero yung joy na nararamdaman namin nandun talaga. Minsan naabot kami ng 11:30, mag-aalas 12. Hindi pa kami naghahaponan, pero masaya po ang mga puso namin.
Kung nagpre-pray kami dati, yung nakasirkel kami, magpre-pray kami, unahan kami. Oh, 10 kami nag-Bible study, 10 yan magpe-pray. Prayer lang, abutin kami ng 40 minutes. Pero masaya kami. Ewan ko lang po ngayon, may nagbago ba ngayon sa mga Kristiyano? Ganyan pa rin po ba kainit ang mga Kristiyano? Yun lang po, good night.